Siguro nito sa akin ay hinila akong papalapit sa kabayo nito at hinawakan ng bewang ko at walang kahirap-hirap na naisakay doon. Hindi pa rin ako nagsalita kahit na tumatakbo ng kabayo. What's the problem? Kanina ka pa walang imik ah. Asik nito sa akin ngunit tahimik pa rin ako. Mahirap kasi makipagtalo dito, baka sa bandang huli ako pa rin ang mali. Mabilis lang kaming nakarating sa bahay. Agad akong bumaba ng kabayo at naglakad papasok sa kabahayan. Kylie, binabalaan kita. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Sigaw ni Kiefer. Ngunit nagtatakbo lamang akong papasok sa loob ng kabahayan at umakyat sa aking silid. Agad akong pumasok sa banyo upang maligo. Nagulat pa nga ako nang may kumatok sa pinto ng aking kwarto. Miss, bumaba na daw po kayo para makakain. Yun po sabi ni Lord Kiefer. Wika ng kasambahay. Sige, susunod na ako. Sagot ko. Hindi naman ako nagtagal sa kwarto at agad din namang lumabas. Nakita ko pa nga ang babae na kasama ni Kiefer. Lumabas din ito sa kwarto. Nakita kong tumaas ang kilay nito sa akin. So, ikaw palang kasama ni Kiefer kagabi nang dumating dito sa bahay? Patuloy ang wika nito. How old are you? Tanong nito. 22 years old. Tugon ko. Bata ka pa, pero nagpapaligaw ka na kaagad at ikaw pang pumupunta dito sa bahay ni Kiefer? Pangi-insultong sabi nito sa akin. Madam, wala kang alam sa nangyayari sa amin ni Kiefer, kaya huwag mo akong husgahan o insultuhin. Balik ko rito. Huwag mo nga kumatawag-tawag na madam, batang paslit. Gusto ko tuloy tumawa ng malakas. Ang tingin ko kasi rito ay magkaedad lamang sila ni Kiefer. Tingin mo po, ano itatawag ko sa'yo? Sigurong gusto mo itanda. Tanong ko. Nanlilisik ang mga mata nito nang tumingin sa akin. Konti na lamang at malapit na itong mapikon sa akin. Wala kang respeto? Saan ka ba napulot ni Kiefer? Galit na sabi nito sa akin. Tanda, hindi mo na kailangan na malaman kung saan ako galing. Marunong naman akong gumalang sa alam kong matanda sa akin, pero kung katulad mo naman na bastos at hindi rin marunong gumalang sa kapwa, pasensyahan na lang tayo dahil bastos din akong kausap. Maangas na wika ko. Ew! Akakarating ito kay Kiefer at sasabihin kong palayasin ka sa bahay na ito. Galit na sigaw nito. Gawin mo nais mo. Mas matutuwa ako sa'yo kung palalayasin ako ni Kiefer. Nakangisi kong wika. Ano nangyayari dito? Galit na tanong ni Kiefer at biglang sumulpot sa aming harapan. Diyos ko, Kiefer, saan mo ba napulot ang batang paslit na iyan? Napakawalang modo at asal kalye. Sumbong agad nito kay Kiefer. Umiiling na tumingin ako rito. Grabe din ang babaeng ito. Naganap agad ng kakampi. Kaya walang imik na nilampasan ko na lamang ang dalawa. Kylie! Tawag sa akin ni Tandang Kiefer. Huwag kayo mag-alala. Aalis na ako sa bahay na ito. Sagot ko kay Kiefer. Subukan mo lang, Kylie. Sigaw ni Kiefer. Hindi na lamang ako nagsalita at tuloy-tuloy na bumaba na ng hagdan. Saan mo ba nakuha ang babaeng yun, Kiefer? Para siyang galing sa squatter. Narinig ko pang tanong ng babae, ngunit walang sagot mula sa lalaki. Alam ko naman na mas kakampihan nito ang babaeng matanda na iyon kaysa sa akin na asal kalye. Agad akong dumulog sa hapagkainan dahil ngayon ko lang naramdaman ang gutom. Agad naman akong inasikaso ng kasambahay ni Kiefer. Mga yabag ng mga pa ang aking naririnig na papalapit dito sa kusina, ngunit hindi ako nagtangka na lumingon sa mga taong dumating. Kiefer, sasama ka ba mamayang gabi? Sa birthday party ni Vice Mayor? Tanong ng malanding babae. Hindi, wala namang importanteng gagawin doon. Walang ganang sagot ng lalaki. Pero Kiefer, kailangan ko ng kadate mamayang gabi. Pagmamaktol ng babae. Narinig mo ba ang sinasabi mo, Eva? Galit na wika ng lalaki. Okay, Kiefer. Malungkot na wika ng babaeng linta. Biglang umupo sa akin tabi si Kiefer at ramdam ko nakatitig ito sa akin. Ano bang problema mo, Kylie? Hindi mo pa ako nakausap ng matano ah. Galit na tanong ni Kiefer, ngunit patuloy pa rin ako sa pagkain. Nakikita ko sa gilid ng mata ko ang pag-igting ng panga ni Kiefer dahil sa pagkainis sa akin. Alam kong anumang oras ay sasabog na ito. Kylie, wala ka bang balak makapag-usap sa akin? Kiefer, darling, hayaan mo na lamang siya. Alam mo naman na ganyan ang mga edad niyan. Pabago-bago ang mood kasi nga bata pa sila. Wika ng maarteng si Eva. Tumigil ka, Eva. Mas lalo mo lamang pinalalak ang problema ko. Asar na wika ni Kiefer. Hinahayaan mo lamang ang babaeng iyon at tratuhin ka ng ganyan, Kiefer? Tingnan mo, anong nangyari at naging mapang abuso. Pahayag ni Eva.
Kung wala kang matanong sasabihin, Eva, umalis ka na rito dahil wala ka rin namang maitutulong sa akin. Sigaw ni Kiefer. Nagmamadaling umalis sa kusina ang babae. Nakita ko pa nga na namumutla ito dahil siguro sa sigaw ni Kiefer. Kaya kaming dalawa na lang ang naiwan dito. Ngayon, mag-usap tayo na maayos, Kylie, at ayusin mo ang pagsagot-sagot mo sa akin. Pagbabanta nito. Tumingin lamang ako rito. Lalo kong nainis sa pagmumukha nito. No, anong problema mo't nagkakaganyan ka? Tanong nito. Ngunit hindi pa rin ako nagsalita sa tanong nito. Nagulat na lamang nang hampasin nito ang lamesa kaya gumalaw ang mga nakalagay doon. Kaya masamang tingin ang binigay ko rito. Hindi mo ko madadaan sa paghampas-hampas mong yan, Kiefer. Asar na wika ko. Tumayo ako para sa pakin nito pero nahawakan naman ito ang palapulsuhan ko. Nakangising tumingin ito sa akin. Hindi ko nahayaang masapak mo kung muli. Sweetheart, kung hindi kita masasapak, ay dadaanin kita sa karisma ko. Mapang-akit na bulong ko rito at inilapit ko ng husto ang labi ko sa puno ng tenga nito. Hinipan ko iyon. Nakita ko na palunok ito at lumapit pang aking labi dito upang halikan si Kiefer. Paglapat ng mga labi namin, ramdam ko ring lumuwag ang pagkakahawak nito sa aking pulusuhan. Hindi na ako nag-isip at agad kong kinagat ang labi nito. Nabitawan ako ni Kiefer. Sinamantala ko ang pagkakataon upang makalayo rito. Nagtatakbo ako palabas ng kusina. Hindi pwedeng maabutan ako nito. Tom, Kylie, magbabayad ka ng malaki sa ginawa mo sa akin. Sigaw ni Kiefer. Patay ako nito. Sambit ko. Halos kapusin ako ng hininga sa aking pagtakbo makalayo lamang dito. Lumabas ako ng bahay ni Kiefer. Diyos ko po, siguradong malalagot ako oras na mahuli ako. Nakita kong may mga dumating na sasakyan. Mukhang may bisita si Tandang Kiefer ah. O iha, bakit ka nandito? Tanong na isang matandang babae. Nagpapahangin lamang po ako. Tugon ko. Tawagin mo na lang ako Nanay Zelda. Ako ang katulong dyan sa bahay ni Lord Kiefer. Kylie po ang pangalan ko. Pakilala ko. Tinitigan ako nito ng mabuti sa aking mukha. Diyos ko, Kylie. May pagkahawi kayo. Ang kaibahan lamang ay mas bata ka sa kanya. Bulalas nito. Oh? Sino ho ba sinasabi niyong kamukha ko? Tanong ko sa matanda. Kay Lord Kiefer mo na lang itanong iha. Ayoko manggaling sa akin. Sige po. Sagot ko. Naalala ko may nagsabi na rin sa akin na may kamukha daw ako. Meron bang hindi sinasabi sa akin si Kiefer? Tanong ko sa aking isip. Sige iha, maiwanan na kita rito at may mga gagawin pa ako. Paalam ng matanda. Nakita ko lumabas na ang mga bisita ni Kiefer. Napangisi ako dahil makakalimutan na nito ang ginawa ko sa kanya kanina at makakapanihit na ako sa aking silid. Pagpasok ko sa aking kwarto ay agad kong inilak ang pinto para hindi makapasok si Kiefer. Saka sigurado naman ako makakalimutan na nito ang ginawa ko. Ngunit bigla ako napalingon sa pinto nang may nagbubukas noong pilit kaya napakunot ang noo ko. Sino kayong saraulo ito at gustong pumasok sa kwarto ko? Nagulat ako nang si Kiefer ang bumungad pagkabukas pa lamang ng pinto at pasipol-sipol pa ito na makapasok na sa loob ng aking kwarto. Diyos ko po, sana'y hindi nito maalala ang ginawa ko sa kanya kanina. Lagot ako nito kapag gumanti ito sa akin. Tuloy-tuloy lang itong pumasok sa banyo kaya nakahinga ko ng maluwag. Siguro ngay hindi na nito naaalala iyon. Sana nga lang, kasi lagot ako kapag gumanti ito. Tumingin ako sa bintana. Nakita kong maliwanag ang buwan kaya lumapit pa ako sa bintana upang ibaba ang kortina. Saktong pagtaas ko ng aking kamay ay siya naman paglapat ng malamig na bagay sa pulsuhan ko. Kaya napalingon ako sa may kagagawan. At nagulat akong may nakalagay ng posa sa aking palapulsuhan. Anong ibig sabihin nito, Kiefer? Nakalimutan mo yata ang ginawa mo sa akin, sweetheart. Nakangisi nitong wika. Wala akong ginagawa sa iyo, Kiefer. Kaya pwede ba pakawalan mo ako? Ang bilis mo namang makalimot, sweetheart. Lalo kung kinabahan ng lagyan din ito ng posas ang kabila kong pulsuhan. Ano kayang binabalak ng siraulong lalaking ito? Siguro naman, masisiyahan ka sa gagawin nating laro ngayon. Sweetheart. Bulong nito sa may puno ng tenga ko. Nagpumiglas ako ng sapilitang dinala ako sa kama at inihiga. Pinataas din ang kamay ko para ikabit ang posa sa kama. Kiefer, ano ba? Pakumalan mo ako. Sagaw ko sa lalaki. Umiling lang ito sa akin. Mas lalo akong kinabahan nang makita kong meron itong hawak na gunting. Muling lumapit sa akin at ginapit ang damit ko.
Please, Kiefer, itigil mo yan. Pakiusap ko sa lalaki. Ngayon pa? Kung kailan nag-uumpisa na ako, sweetheart? Bulong nito. Biglang nilamig ang buong katawan ko nang maalis na nito ang saplot sa aking katawan. Masamang tingin na ibinigay ko dito. Makalis lang ako dito. Tandaan mo, malalagot ka sa akin. Hiyaw ko sa lalaki. Mamisi lang ang hudas na lalaki. Agad na lumapit siya sa akin. Kiefer, stop! Nakita kong kumuha ito ng wine at dahan-dahang binuhos sa katawan ko. What are you doing? Ngunit walang salita sa lalaki at patuloy lang ito sa ginagawa. Muling lumapit ito sa aking paanan at nagsimula ng halikan iyon. Napaungol ako ng malakas ngunit biglang tumigil si Kiefer. Bakit ka tumigil? Nagulat ako sa ibinulong nito. Ngayon, sweetheart, mararanasan mo kung paanong mabiting katulad ng ginawa mo sa akin. Napanganga ako sa sinabi nito. Agad itong bumangon at nagbihis ng damit. Lumapit pa ito sa akin sabay halik sa akin labi. Ganun, sweetheart. Nilagyan pa ako ng kumot bago umalis. Umabol pa nga ng halik sa akin labi. Kiefer, alisin mo itong poksas. Mamaya na, sweetheart, kapag tulog ka na. Nakangisin itong wika. Wisit ka. Sagaw ko sa lalaki. Gusto kong umiyak sa sama ng loob dahil sa ginawa sa akin ni Kiefer. Manda sa akin ang lalaking ito oras na makawala ko. Nakatulugan ko nila ang sama ng loob at pagkabitin. Umaga na nang magising ako ngunit naroroon pa rin ang inis ko sa lalaki. Pansin ko rin na wala na akong poses at meron na rin ako suot na damit. Bumangon ako upang magpunta ng CR. Naligo na rin ako dahil malagkit ang katawan ko dahil sa alak na ibinuhos ni Kiefer sa katawan ko kagabi. Pagkatapos maligo ay agad akong bumaba upang mag-agahan. Nakita ko sa nanay Zelda sa kusina. O iya, gising ka na pala. Halika na't kumain ka na. Maaga nga palang umalis si Kiefer kasama sa Eva. Wika nito. Napakunot ang noo ko. Sino ba sa Eva sa buhay ni Kiefer? Nanay Zelda, pwede po bang magtanong? Oo naman, iya. Ano ba yun? Tanong nito. Ano po bang kaugnayan ni Eva kay Kiefer? Tanong ko. Ah, hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Kiefer? Siya ang nag-aasikaso dito sa asyenda. Siya kasi pinagkakatiwalaan ni Kiefer sa pamamahala dito. Magkababata din sila, iha. Pahayag nito. Kaya naman pala lagi magkasama ang dalawa tapos binigyan pa ni Kiefer ng sariling kwarto dito sa bahay niya. Ngayon ako nakaramdam ng selos. Bakit ba maraming babaeng nalalapit kay Kiefer? Okay ka lang ba, iha? Tanong ni Nanay Zelda. Opo, ayos lang po ako. Huwag ka mag-alala, hindi kayo pagpapalit ni Kiefer kay Eva. Sa gandang taglay mo at bata, malayong mangyari na ipagpalit ka niya sa babaeng iyon na kahit sinong lalaki na ang nakakama. Saka hindi yun papatulan ni Lord, lalo na't nagkaroon na sa Eva ng asawa dati. Pahayag ulit ni Nanay Zelda. Sana nga, sabi ko sa aking isipan. Mga anong oras po kayo makakabalik si Kiefer? Tanong ko kay Nanay Zelda. Ang pagkakaalam ko ay bago magtanghali nandito na sila. Kumanda ka sa akin, Kiefer. Babayaran mong ginawa mo sa akin kagabi. Nakangisi pa ako. Inip na ako dahil hanggang ngayon ay wala pang Kiefer na dumarating. Nandito na nga ako sa labas ng bahay upang makita ko agad ang pagdating nito. Naman, saan kaya napunta ang lalaking iyon? Napatingin ako sa paparating na sasakyan. Sa wakas ay dumating na rin ang hinihintay ko. Tatayo na sana ako upang lumapit dito nang makita ko ang unang bumaba ay si Evang Malandi. Pansin ko rin si Kiefer na nakangiti pa habang nakikipag-usap kay Evang Malandi. Nawala na ako ng gana lumapit sa mga ito. Umupo na lang ulit ako sa duyan at nag-isip ng magandang gagawin. Nakita ko ang dalagitang si Nora na may dalang timba. Saan ka pupunta, Nora? Sa ilog po, Miss Kylie. Para po kasing masarap maligo ngayon sa ilog. Lalo na po at hindi masyadong mainit. Wika nito. Pwede ba ako sumama sa'yo? Naku, Miss Kylie, baka po magalit si Lord Kiefer. Ano ka ba? Di yun magagalit. Akong bahala sa'yo. Sige na, isama mo na ako. Pangungulit ko. Miss Kylie, baka po abutin tayo ng ulan, lalo na't maulap ang kalangitan. Saka hindi naman po ako magtatagal sa paliligo ko sa ilog. Ayos lang sa akin kahit mabasa ako ng ulan. Masarap kayong maligo sa ulan. Ano, isasama mo na ba ako? Magpapaalam po muna tayo kay Lord Kiefer. Huwag na, hindi naman tayo aabutan ng gabi doon. Wika ko. Ang kulit mo pala, Miss Kylie. Sige po tayo na. Wika nito.
Lahat ng dinaraanan namin tinandaan ko dahil oras na gustuin ko pumunta ng ilog ay alam ko na ang daan. Wow, ito ang pinakagusto kong ilog dahil malinaw ang tubig. Bumaba agad ako sa tubig dahil gusto ko na agad maligo. Minsan lang ito mangyari kaya susulitin ko na. Miss Kylie, ingat lang po kayo dahil mayroong mga bato na matatalim. Paalala nito. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko, Nora. Wika ako dito. Baka po magalit si Lord Caper oras na may mangyari sa'yo. Huwag mong isipin yun. Wika ako dito. Langoy dito, langoy doon ang ginawa ko. Ang sarap kasing maligo pag ganitong ang linaw ng tubig. Saktong paglapat ng mga pako sa bato, siyang tusok naman ang matalim na bagay sa talampakan ko. Shit! Malakas kong bigkas. Miss Kylie, bakit may masakit ba sa'yo? Tanong nito. Hindi ako makapagsalita dahil sa sakit ng aking talampakan. Umupo ako sa malaking bato upang tingnan kung malaki ba ang sugat sa paa ko. Nakita ko ang malaking hiwa sa talampakan ko at may naalis pa nga ako na maliit na bubog. Naku, malalagot ako nito kay Lord Kiefer. Kinakabahang wika nito. Ano ka ba, Nora? Huwag kang magpanik dyan dahil malayo pa ito sa bitukan, no? Nakangiting wika ko. Nakita ko sinira nito laylayan ng suot na palda. Miss Kylie, akin na yung paa at lalagyan ko na tali upang tumigil na sa pagdurugo. Wika nito. Kaya mo bang maglakad, Miss Kylie? Tanong nito sa akin. Oo, kaya ko. Siguro naman ay bago tayo makarating sa bahay ni Kiefer ay hindi na ito dudugo. Wika ko. Tumayo ako upang ilapat ang aking paa na may sugat kaso napangiwi ako nang maramdaman ko ang sakit kaya paika-ika akong naglakad. Kinakabahan ako, Miss Kylie. Oras na malaman ito ni Lord ay malalagot ako. May pag-aalala sa mukha nito. Huwag mo na akong ihatid sa bahay, Nora. Umuwi ka na. Kaya ko na sarili ko. Pahayag ko rito. Naku, hindi po pwede, Miss Kylie. Baka kung ano mangyari na naman sa'yo dyan sa daan. Wika nito. Kahit doon mo na lang ako ihatid sa bungad ng bahay. Huwag ka na magpakita doon. Wika ko. Malapit na kami sa bahay kaya inalis ko na ang tali sa paa ko upang hindi makita ni Kiefer. Dito mo na lang ako ihatid, Nora. Kaya ko nang umuwi. Wika ko. Nakita kong hindi na dumudugo ang sugat sa paa ko ngunit nararamdaman ko pa rin ang sakit pero kailangan ko maglakad na maayos at baka kasi biglang sumulpot si Kiefer sa harap ko. Kylie! Nagulat pa nga ako sa hiyaw nito at nakita ko ang galit sa mukha nito. Lagot ako nito. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka sa ilog? Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Galit na wika ni Kiefer. Ganyan ka ba talaga, Kylie? Hindi mo malang naisip na may mga tao nag-aalala sa'yo? O sadyang bata ka pa nga talaga? Galit na wika nito. Tumingin ako dito. Yes, bata pa ako. Kaya kung ako sa'yo, palisin mo na ako dahil maghahanap ako ng kasing edad ko. Singhal ko rito. Nagbabagang tingin ang binigay nito sa akin. Tila gusto kong sakalin. Ewan ko ba naman sa'yo, Kiefer, kung bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo ay sa isang isip bata ka pa pumatol? Wika ni Eva na papalapit sa amin. Umalis na rin sa harap ko si Kiefer ngunit nag-iwan ito ng nagbabantang tingin. Kaya kaming dalawa na lang ni Eva ang nandito sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit ikaw pa ang babaeng natipuhan ni Kiefer. Ang malas naman ni Kiefer. Wika nito bago umalis sa harap ko. Kasi, mas masarap ako at bata kasi sa'yo. Malakas kong bigkas. Bigla itong tumigil at masamang tingin ang binigay sa akin. Sabay irap nito at naglakad ng muli. Kylie, umakyat ka na sa kwarto mo na makapagbihis ka na. Pahayag ni Manang. Nag-aalala lang sa'yo si Kiefer kaya nagalit iyon ng sobra. Magkakaayos din kayo, iha. Tumango ako kay Nanay Zelda. Umakyat na ako sa silid ko at sa CR na ako pumunta upang maligo at nang mahugasan ko na rin ang sugat ko sa aking paa dahil ramdam kong lalong sumakit ito. Nakita ko kung gaano kalaki ang hiwa ng sugat ko sa aking paa. Kaya naman pala sobrang sakit. Bulong ko. Yan kasi, Kylie, ang tigas ng ulo mo. Magtiis ka ngayon sa sakit. Kausap ko sa aking sarili. Sugat lang ito. Gagaling din. Malas ko ngayong araw. Nasugatan na nga ako, nagalit pa sa akin si Kiefer. Alam ko may kasalanan ako. Ang hindi ko lang matanggap ay hindi man lang ako ipinagtanggol nito sa mga pinagsasasabi ni Eva. Humiga ako sa kama upang mag-isip ng gagawin para magkaayos kami ni Kiefer. Matagal ako nakatitig sa kisame nang marinig ko mga katok sa pinto ng silid ko. Marahan ako lumakad papunta sa pinto upang pagbuksan ito. Nakita ko si Nanay Zelda ang kumakatok. Iha, bumaba ka na makakain ka na.
Dahil ikaw na lang hindi pa naghahaponan. Kumain na sa Lord Kiefer at Eva. Wika ni Nanay Zelda. Hindi mala ako sinabay kumain. Talaga nga yata ang galit sa akin si Kiefer. Mamaya na lang po ako kakain, Nanay Zelda. Bababa na lang po ako kapag ginutom ako. Wika ko. Wala na akong ganang kumain. Magsama kayo ni Eva dahil pareho kayong abnoy at mga baliw. Bulong ko. Nagising ako masama ang aking pakaramdam. Bigla din akong tumingin sa aking paa at nakita kong namamagana ito. Tinatamad tuloy akong bumangon. Mabuti na lamang at makapal ang kumot kong gamit kahit papaano ay hindi ako nilalamig. Ipinikit ko na lamang ulit ang aking mga mata upang matulog. Mamaya na lang ako lalabas upang mag-umagahan. Nagising lang ako sa katok sa pinto ng aking kwarto. Kaya marahan akong tumayo. Sobra nang namamaga ang aking paa pero kailangan kong buksan ang pinto. At pagbukas ko ng pinto ay ang bulto ni Nanay Zelda ang aking nabungaran. Kylie, kumain ka na muna. Alam kong kagabi ka pa hindi kumakain. May pag-aalala sa tinig nito. Pwede po ba magpahatid na lamang ako ng pagkain dito sa aking kwarto? Medyo tinatamad po kasi akong bumaba. Wika ako rito. Sige at padadalhan na lamang kita kay Nora. Pahayag nito. Tumitig muna ito sa akin bago muling nagsalita. Okay ka lang ba, Kylie? Parang ang tamlay mo. Wika nito. Ayos lang po ako, Nanay Zelda. Huwag po kayong mag-alala. Wika ko. Wala akong narinig na salita rito. Nakatingin lang siya sa aking muka. Umalis po ba si Kiefer? Tanong ko kay Manang. Nandoon sa sala. May kausap ng mga tao at mukhang ang mainit ang ulo kanina papagising. Kausapin mo na lang siya kung hindi na siya galit. Baka lalong magalit sa'yo, Iha. Wika nito. Sige po. Matamlay kong tugon. Umalis na rin ito sa aking harapan kaya pumasok na ako sa loob ng silid. Hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa pagkakaupo ay may kumakatok na naman sa pinto ng aking silid. Miss Kylie? Miss Kylie? Narinig kong pagtawag sa akin ni Nora sa labas ng silid na tinutulugan ko. Pumasok ka na, Nora. Wika ko dito. Kumain ka na po, Miss Kylie, dahil kagabi ka pa raw hindi kumakain. Saka totoo po bang nagalit si Lord Kiefer? Tanong nito nang may pag-aalala. Oo, pero kasalanan ko naman iyon. Siguro kakausapin ko na lamang si Kiefer at hihingi ako ng sorry sa kanya. Wika ko. Miss Kylie, yung paa po ba ninyo'y okay na? Tanong nito. Masakit pa rin pero nailalakad ko naman. Pwede ko po bang tingnan, Miss Kylie? Sige. Tugon ko. Kaya dahan-dahan ko itinaas ang aking paa upang makita ang sugat doon. Pansin ko nagulat ang mukha nito. Diyos ko po, Miss Kylie. Namamagana ang iyong paa at kailangan na iyong magamot. Baka po kung ano mangyari sa iyong paa. May pag-aalala sa boses nito. Ano bang pwede kong igamot dito? Tanong ko kay Nora. Magtatanong po ako, Miss Kylie. Babalik po ako oras na malaman ko kung ano po ang pwede igamot sa sugat mo. Sige. Salamat, Nora. Wika ko. What's going on here? Nagulat kami nang biglang sumulpot si Kiefer dito sa aking silid. Kaya agad ko ibinaba ang aking paa upang hindi makita ni Kiefer. Pansin kong nakakunot ang noo ni Kiefer. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin kumakain, Kylie? Sige na, Nora. Lumabas ka na at ako na mag-aalaga sa babaeng matigas ang ulo na iyan. Opo, Lord Kiefer. Miss Kylie, lalabas na po muna ako. Paalam nito. Kami lang ni Kiefer ang naiwan dito sa kwarto at napansin kong nakakunot ang noo nito. Kakain na ako, Kiefer. Pwede ka nang lumabas. Pagtataboy ko sa lalaki, nakatingin pa rin ito sa akin. Huwag sana nitong malaman na namamaga ang paa ko. Malakas pa naman ang pang-amoy nito at siguradong magagalit na naman ito sa akin. Bakit hindi ka kumain kagabi? Tanong nito. Ay, nakatulog kasi ako. Wika ko. Umiling pa ito. At ngayon, bakit hindi ka pa kumakain na umagahan, Kylie? Anong oras na Galit na wika nito. Diyos ko naman, Kiefer. Para namang bata yung sinasabihan mo. Asar na wika ko. Yun ang nakikita ko, Kylie. Na mukha ka pa rin bata. At kung ayaw mong masabihan kang bata, ay ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. Bulalas nito. Kung bata naman pala ako sa tingin mo, ay mas maganda sigurong pauwiin mo na lamang ako sa aking pamilya. Dahil doon ay tanggap ako bilang ako. Asik ko sa lalaki. Nakita kong umigting ang panga nito dahil sa galit sa akin. Walang aalis ng bahay ko, Kylie. Mariing wika nito. Lumabas ka na, Kiefer. Kung wala ka rin namang sasabihin. Asik ko. Tumingin muna ito sa akin bago lumabas ng aking silid.
Lalo akong nawala ng ganang kumain. Lumabas naman ito at babagsak pang sinarado ang pinto ng silid ko. Nakailang subo lang ako sapagkat wala talaga akong ganang kumain. Isabay pang away namin ni Kiefer. Nakakainis dahil simula nang dumating kami sa lugar na ito, ay isang batang paslit na lang ang tingin sa akin ni Kiefer. Dahil iyon kay Eva. Bukas muli ang pinto at si Nanay Zelda naman ang pumasok. Tapos ka nang kumain, Kylie? Tanong nito. Wala po akong ganang kumain, Nanay Zelda. Mamaya na lang po ako kakain. Pakadala na lang po sa ibaba ng mga tira ko. Wika ko. May masakit ba sa'yo dahil yan sa away ninyo ni Kiefer? Kaya wala kang ganang kumain? Tanong nito. Nakakainis lang kasi, Manang. Simula nang dumating kami dito, batang paslit na ang tingin sa akin ni Kiefer. Nag-aalala lang sa'yo si Kiefer, Iha. Alam ko magkakaayos din kayo. Wika nito. Hindi ako nagsalita. Nainis pa rin ako. Ano bang gusto mong kainin at pagluluto kita, Kylie? Tanong nito. Wala po, Nanay Zelda. Gusto ko lang po matulog ngayon. Wika ko. Siya, sige. Sana'y paggising mo mamay, kumain ka na ng maayos, ha? Kagabi ka pa walang maayos na kain. Opo. Sagot ko. Miss Kylie, gising ba po kayo? Tanong sa akin ni Nora sa labas ng kwarto ko. Pumasok ka na, Nora. Wika ko. Miss Kylie, kailangan natin maipagamot ang paa mo. Baka po lumala at ma-infeksyon. Wika nito. Lumapit ito sa akin at tinawakan ng noo ko. Meron po kayong lagnat, Miss Kylie. Dahil po siguro yan sa sugat ninyo. Pahayag nito nang may pag-aalala. Paano, Nora? Hindi nga ako makaalas dito. Ipaalam na lang po natin kay Lord Kiefer, Miss Kylie. Ako ang natatakot dahil sa laki at namamagana ang sugat mo sa iyong paa. Sige na, Miss Kylie. Sabihin na natin kay Lord Kiefer. Anong gusto mong sabihin sa akin, Nora? Galit na tanong ni Kiefer habang papasok sa aking silid. Nagulat kami ni Nora sa biglang pagsulpot nito. Lukot na. Bulong ko. Anong gusto niyong sabihin sa akin at bakit walang nagsasalita sa inyo? Galit na bulalas ni Kiefer. Kinakabahan na tumingin ako sa binata. Lagot ako nito. Nora, anong pinagsasabi mo kailangan mo sabihin sa akin? Galit na tanong nito. Kasi po, Lord, Nora, ako na lang magsasabi kay Kiefer. Sige na, iwan mo na kami dito. Wika ko. Sige po, Miss Kylie. Wika nito. Anong gusto mo sabihin sa akin, Kylie? Tanong nito nang makalabas na si Nora. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko kahapon, Kiefer. Yun ang sinabi ko dito. At sana lang ay maniwala ito. Ngunit kumunot lamang ang noon ito at tila hindi na naniniwala sa aking sinabi. Sa nakikita ko sa itsura mo, hindi yun ang dapat mong sasabihin, Kylie. Ha? Wala naman ako dapat sasabihin na. Wika ako dito. Are you sure, Kylie? Oo. Nautal kong sagot. Nagulat ako na bigla itong lumapit sa akin at basta na lang inalis ang kumot ko sa aking katawan. Kinabahan ako nang tinanggal ang kumot sa aking katawan. Siguradong magagalit ulit sa akin si Kiefer. Tumingin ito sa akin, sa talampakan ko. Nagulat nga ako na malakas itong magmura. Roman, Kylie, ano nangyari dyan sa paa mo? Malakas na bigkas nito na ikinagulat ko. Wala yan, Kiefer. Konting sugat lamang iyan. Wika ko. Paano mo nasabing konting sugat lamang yan, Kylie? Nag-iisip ka ba? Gusto ko maiyak dahil sa sama ng loob ko kay Kiefer. Nag-aalala nga ito, pero masakit pa rin kung magsalita sa akin. Hindi ako nagsalita, ngunit nakita ko may tinatawagan ito sa kanyang cellphone. Nandoon pa rin sa mukha nito ang galit sa akin. Nang matapos itong makipag-usap sa kanyang cellphone ay lumapit muli sa akin at sinuri ang aking paa. Masakit ba? Tanong nito na may pag-aalala sa boses. Napakagatlabi muna ako bago tumango kay Kiefer. Lumapit pa ito sa akin at hinawakan ng aking noo. Romet, nilalagnat ka. Alam ko dahil iyan sa sugat mo. Ang tigas kasi ng ulo mo, Kylie. Kaya napapahama ka. Sermon nito sa akin. Hindi na lamang ako nagsalita sa sinabi nito. Nakatingin lamang ako sa ibang direksyon. Narinig kong napabuntong hininga ito. I'm sorry, sweetheart, kung nasigawan kita. Labis lamang ako nag-aalala sa'yo. Madamdaming wika nito. Walang salita ang namutawi sa akin, ngunit naramdaman kong hinalikan ako nito sa akin leeg patungo sa ulo ko. Magpagaling ka, sweetheart, at ako mismo magpapasyal sa'yo sa buong asyenda. Bulong nito sa akin. Oo, pre.
Kahit may sakit na, pinagnanasaan mo pa rin? Malakas na wika ng lalaking, basta lang pumasok dito sa loob ng silid ko. Basta ka nalang pumasok, hindi ka marunong kumatok. Singhal dito ni Kiefer. Kumatok ako, pre. Hindi mo lang narinig dahil busy ka. Singhal din na lalaki. Lumabas ka muna, pare, at gagamutin ko muna si Miss Ganda. Wika ng lalaki at ngumiti pa sa akin. Nakita kong sumama ang tingin nito sa lalaking pumasok at tila gustong ibalibag sa labas ng bahay. Joke lang? Masyado ka namang high blood? Anas na lalaki pero alam kong may halong pangasar ang pagkakasabi nito.